Kakambal ni Shanks, malahalimaw pala ang lakas. Bali sa latest chapter nga ng manga ang isa sa naging highlight sa chapter na to itong pagko-confirm ni Shamrock na indeed kapatid nga daw niya talaga si Shanks. At hindi lang basta kapatid, dahil twin brother nga daw niya ito. Dagdag pa nga ni Shamrock na at some point daw sinubukang bumalik ni Shanks sa Merijoa. Pero dahil nga daw sa naging attachment neto sa mundo ng mga tao, umalis nga rin daw itong si Shanks sa Merijoa. Bali ang magiging tanong nga dito bakit bumalik itong si Shanks sa Merijoa? Paano niya nalaman yung patungkol sa pagkatao niya? At kailan kaya ito nangyari? So probably yung moment kung kailan ito nalaman ni Shanks itong scene kung saan natin siya nakitang umiyak kasama si Roger. Base nga sa narrator meron daw tinanong si Shanks kay Roger na nagresulta sa pag-iyak neto. Ngayon alam naman natin na nung time na umalis sila Roger papunta sa Laugh Tale hindi nga sumama itong si Shanks. Since sa oras nga na to biglang nagkasakit si Buggy. Kaya naman para nga may mag-alaga kay Buggy nagpaiwan na lang itong si Shanks. So sa tingin ko nga sa time frame na to natuklasan ni Shanks ang totoo niyang pagkatao, na meron siyang dugo ng isang celestial dragon. At nung oras nga na bumalik na itong sila Roger galing sa Laugh Tale dito niya na kinumpirma kung totoo ba itong natuklasan niya. Para sagutin naman kung kailan exactly nagbalik si Shanks sa Merijoa sa tingin ko nga ito yung oras pagtapos mamatay ni Roger. Alam naman natin na present itong si Shanks sa naging execution ni Roger. At pagtapos nga ng moment na to nalaman na natin yung sumunod na senaryo. Ni-reveal nga in chapter 1082 na inaya pala ni Buggy na maglayag si Shanks para sundan daw yung yapak ng dati nilang captain na si Roger. Pero tinanggihan nga ito ni Shanks at sinabing hindi daw niya priority ngayon ang maging hari ng mga pirata. May gusto nga daw muna siyang unahin na gagawin. At sa tingin ko ito na yung moment kung kailan na siya bumalik sa Merijoa. Ang purpose nga nito para malaman kung sino ba talaga siya. At probably sa pananatili ni Shanks sa Merijoa dito niya na nalaman yung patungkol sa iba't ibang sekreto ng world government, gaya ng paghahari-harian nila sa mundo at yung impormasyon patungkol sa legendary devil fruit na 800 years nang hindi na-awake. At itong mga impormasyon nga na to ang daladala ni Shanks para pigilan itong world government sa masama nilang pinaplano. 6 years ago nga sinubukang agawin ni Shanks itong legendary devil fruit na to, which is alam naman nating nagtagumpay siya. Bukod pa dyan possible nga na alam rin ni Shanks yung patungkol sa lore ng devil fruit na to, na merong makakakain nito at magliligtas sa mundo. Merong itinakda na bagong sun god. Anyway, mabalik nga kay Shamrock ni-reveal nga na yung espada palang gamit niya merong devil fruit powers at kaya nga nitong mag-transform into Cerberus. Sa impormasyon nga na to it makes sense lang na maging related kay Shamrock itong Cerberus, since sa pangalan-pangalang niya nagre-represent na ito sa 3 leaf clover. Sa part naman ng panibagong plano nila na susubukan daw nilang i-hostage ang mga kabataan ng Elbaf alam naman natin na currently na yung ilan sa mga batang giants nandito sa Walrus School. At ngayon nga ang present dito itong sila Robin at Saul. Kaya naman possible nga na magkocross ang landas netong sila Shamrock at Robin. Kaya naman ang magiging tanong na nga dito sino kaya ang magliligtas sa kanila? Bali sa huling part nga ng scene ni Shamrock inatake na ng Cerberus itong si Loki. Kasabay nga nito yung paghamon ni Shamrock kay Loki, na once na makaligtas daw ito sa Cerberus malaya nga daw si Loki na hanapin siya at kalabanin. So itong banta nga na to mukhang mangyayari talaga, dahil alam naman natin na currently ito yung goal ng grupo nila Luffy, ang pakawalan si Loki. Kaya naman nalalapit na nga itong pag-unleash
sa halimaw na si Loki. Sa part naman ng panel ng grupo nila Luffy, muli na naman nga nating nakita itong misteryosong karakter na nakasombrero. At base nga sa statement ni Luffy habang papalapit itong karakter na to sa kastilyo, ang topic nga niya itong patungkol sa Roger Pirates. Kaya naman tumataas nga ang posibilidad na itong misteryosong karakter na to si Scupper Gaban talaga. Pero ano pa ba ang ibang clue para masabi natin na ito nga si Scupper Gaban? Bali magbabase nga tayo sa pattern. Alam naman nating lahat na yung pangalan ng monster trio ng Roger Pirates nakabase mismo sa mga metals. Si Roger bilang gold, since ang buong pangalan nga niya Goldie Roger. Si Silver Sarili naman obviously na silver. At itong si Scupper Gaban copper. Kung mapapansin nyo meron nga silang pattern. Ngayon para makumpirma nga natin na si Scupper Gaban talaga itong misteryosong karakter, mapunta nga tayo sa mga asawa nitong monster trio na to. Una itong asawa ni Roger na si Portgas de Rouge. Bali sa mga hindi nakakaalam meron ngang bulaklak na ang pangalan Rouge mismo. Ito nga exactly yung nakalagay sa tenga netong si Portgas de Rouge. At yes, ang tingin ko ngang pattern para sa mga asawa netong monster trio ng Roger Pirates patungkol naman sa mga bulaklak. Mabalik nga sa pattern ito namang asawa ni Rayleigh may pangalang Shakuyaku. So may ganitong klase nga rin ng bulaklak. In English nga tinatawag ito na pony flower. Ngayon paano naman si Scupper Gaban? Meron ba siyang asawa? Bali in chapter 1135 nga nalaman natin na itong sila Colon at Ripley pala mag-ina. Ni-reveal nga rin ni Colon na kung yung nanay daw niya isang giant, yung biological father naman daw niya in fact na isa lang normal na tao. At dahil nga sa currently sa nangyayaring Elbaf arc itong misteryosong karakter pa lang na to ang nakikita nating normal na tao sa Elbaf, syempre bukod sa Straw Hat Pirates malaki nga ang tsansa na itong tinutukoy na tatay ni Colon itong misteryosong karakter na to. Kung magkataon nga at ito talaga si Scupper Gaban ang ibig sabihin lang neto asawa niya si Ripley. Ngayon itong Ripley nga in fact na pangalan rin ng isang bulaklak at isa nga daw itong type ng Astragalus. So yes, sakop nga ng pattern natin sila Ripley at Scupper Gaban. Kaya naman tumataas nga ang tsansa na itong misteryosong karakter na to si Scupper Gaban mismo. Sa part naman nitong huling panel ng latest chapter na nakitang mural ni Frankie may ginawa na nga tayong analysis video patungkol dito. Kaya naman kung trip nyo ngang malaman kung ano-ano possibly yung mga nilalaman at sekretong meaning patungkol sa mural na to ay suggest na i-check nyo itong video na to. Ilalagay ko na nga lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1138 at sana natripan nyo. So yun lang, peace